So ayun, what's up? Sana All TV at New Zealand, proud Pinoy, pusong Pinoy. So sa video na ito mga kasana All TV ay magsishare lang ako ng cost of living dito sa New Zealand. So ang cost of living na ito ay para sa akin lang. Personal cost of living ko ito dito sa New Zealand. So weekly na cost of living ko dito sa New Zealand mga kasana All TV. So nilista ko siya. So kasi meron akong napanood na mga vlogs, na mga vloggers, meron nagsasabi na 300,000 daw yung sahod. Hindi naman talaga totoo yun. Walang ganun. Siguro meron man pero bibihira lang. At saka OA naman masyado yung yung pang-discourage nila na yung mga vlogger na nagsasabi na wag nang pumunta rito sa New Zealand, masyadong magastos dito. So pangit lang pakinggan sa kapwa Pilipino na yung discouragement na ganon. Para sa akin kasi discouragement yan eh. So dinidiscourage nila yung mga kapwa natin Pilipino, mga kababayan natin na nangangarap din na makapunta at makapagtrabaho dito sa New Zealand. So ano yun, sila lang yung pwedeng sila lang yung pwedeng magkaroon ng magandang buhay o masenso. So ayun, kaya magsishare ako ng aking cost of living dito sa New Zealand. So uulitin ko, ito ay personal cost of living ko dito sa New Zealand mga kasana All TV. Hindi, depende kasi yan eh. Ang cost of living dito nakadepende yan sa lugar. May mga lugar na medyo costly talaga, may mga lugar na hindi naman costly. At yung cost of living dito nakadepende pa rin yan sa lifestyle mo, kung paano ka mamuhay, paano mo gastusin o waldasin yung kinikita mo dito sa New Zealand. So sisimulan natin mga kasana All TV. Sisimulan ko sa tax. So ito weekly na cost of living ko ito dito sa New Zealand. So ako ay nasa nasa median wage ako. So bago tayo magsimula, ang minimum ngayon hindi ito yung latest kasi nagbago na yun, tumaas na ulit. So dito pa rin ako magbe-base sa sahod dito sa New Zealand. So ang sahod dito ng minimum earner is 22 to 25 New Zealand dollar kada oras. So ang median earner naman dito ay nasa 25 to 29 New Zealand dollar kada oras. So ngayon naging 31 na siya, pero nag-base pa rin ako, doon pa rin sa 29 lang, 25 to 29 kasi nasa median wage ako. Hindi na ako magme-mention kung magkano yung amount. So ayun, marami namang at saka maraming mang bash. So hindi na ako magme-mention kung magkano yung amount ng sahod ko dito sa New Zealand per hour. So magbe-base na lang ako sa 25 to 29 New Zealand dollar. Bahala na kayo mag-isip. So sisimulan ko yung isa sa number 1 na gastusin dito sa New Zealand. So ulitin ko, weekly ito na cost of living ko dito sa New Zealand. Weekly na gastos ko ito dito mga kasana All TV. So tax. Number 1, napakahalaga niyan kasi dito sa New Zealand may tax. So yung sahod na kinikita mo every week, binabawasan ng government tax. So ayan, ayoko magbitaw ng mga paliwanag tungkol sa tax kung saan napupunta, pero sa pagkakaalam ko, so correct me if I'm wrong sa mga nandito sa New Zealand, yung tax na to napupunta to sa government. So ang kagandahan nito, pwede kang makapag-hospital dito, lalo kung residents or citizens ka, yung hospital mo libre na. So maraming mga napupuntahan tong tax na to. So hindi ko lang siya kabisado kaya ayoko magbigay ng false information. So ang tax dito mga kasana All TV, weekly tax ko sa dito sa New Zealand is 220 New Zealand dollar. So kung i-convert mo siya sa peso is 7,480 pesos. Tax pa lang yan, weekly. So yan yung isa sa mga ginagastosan ko dito, number 1. Tsaka pangalawa is bahay. So tama naman yung napanood ko dun sa isang vlogger na hindi ka mabubuhay dito sa New Zealand nang wala kang bahay. Hindi ka pwedeng magpalaboy. So ang lamig, magsasara muna ako ng bintana. So ang bahay dito, depende yan mga kasana All TV. Depende sa lugar. May mga lugar na costly yung bahay. So may mga lugar naman na medyo mababa lang. At ang bahay na binabayaran ko kada isang linggo mga kasana All TV ay 150. So 150 New Zealand dollar sa isang linggo sa bahay ko. So katumbas siya ng 5,100 pesos sa ating pera. Pangatlo sa listahan ko ay food, pagkain. So dito ay nagla-allowance ako ng $150 kada linggo sa pagkain ko yan. So kasi yung 100 na pupunta sa pagkain, yung 50 na pupunta sa pangbisyo, yung sigarilyo. So nagsisigarilyo ako, so mahal ang sigarilyo dito. So binibili ko 25 kasi meron ako nabibilhan na mura. So nakakadalawang kaha ako sa isang linggo. So in peso, 5,500 100 pesos din siya. Yung food ko, 150 New Zealand dollar, 5,100 pesos siya. So pangatlo sa ginagastusan ko, kasi nga kumuha ako ng sasakyan. So ang sasakyan ko mga kasana All TV, mura lang to. Hindi to kamahalan tong sasakyan ko na to.
mura lang to. Kasi second hand to, nakuha ko lang siya ng 3,000. So hinuhulugan ko pa rin siya. Nagsimula ako maghulog nung January at matatapos ito sa first week ng May. So naguhulog ako ng 150 New Zealand dollar kada isang linggo. So ngayon lang to, hanggang May lang tong hulugin ko na to. Tapos in pesos, 5,100 pesos siya. Tapos yung gas, syempre, hindi naman tatakbo. Tama nga naman yung sabi ng isa na hindi talaga tatakbo yung sasakyan dito kung walang gas. So, weekly, naglalaan ako ng $20 para sa gas. Alam nyo kung bakit $20? O baka magsabi sa kanya 50. So, sa akin, $20 lang kasi malapit lang. Wala pang 5 minutes, 4 minutes lang yung trabaho ko, napakalapit lang. Eh, di naman ako gala. So, $20 ang nilalaan ko dyan isang linggo. Nakukonsume ko sa isang linggo $20 lang. 680 pesos yon mga kasana all TV. At syempre, phone and plan. So nung bago ako rito, kumuha ako ng installment na cellphone at saka kasama na yung plan. So every month, ang binabayaran ko sa kanya is 110 New Zealand dollar. So since weekly nga itong cost of living na kinukwenta ko ngayon, so kinuwenta ko siya 28 New Zealand dollar weekly na binabayaran ko sa aking cellphone at saka sa plan. So in pesos, 952 pesos yan mga kasana all TV. So ayan, ito lang naman ang 5 sa mga ginagastusan ko. Kasi nga, sabi ko nga, ang cost of living nakadepende sa lifestyle mo yan. Kung maluho ka, magastos ka, eh nasa sayo yan. So ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ang cost of living ko dito sa New Zealand na ginagastusan ko linggo-linggo. So number 1 is tax, number 2 is bahay, number 3 is food, number 4 is car, number 5 is gas, number 6 is phone and plan. So ang total nito mga kasana all TV na weekly na ginagastos o cost of living ko dito sa New Zealand is 498 New Zealand dollar weekly. And in peso, 16,932 pesos ang gastos ko dito kada linggo. So yun po ang cost of living ko. So disclaimer lamang, uulitin ko, ito ay based lamang sa personal kong cost of living dito sa New Zealand. So depende yan, depende sa lifestyle mo. Kasi kung may mga mahilig kang gumala, nasa sayo na yan. So basta ako, bahay trabaho dyan sa park, ayun, tambay sa park. So ayun. Sasabihin naman bakit hindi ka ba umiinom? Umiinom ako. So minsan nakakaroon ako ng maliliit na mga konting sideline. So hindi naman siya totaling sideline talaga kasi tulong sa kaibigan, tinutulungan din ako in return. So aabutan ako ng ganito. Kunyari, may kaibigan, tulungan mo naman ako maglinis ng bahay ko, linisin natin. Syempre, day off ako. So pupuntahan ko, kaibigan ko eh. So aabutan ako, syempre, kukunin ko rin. So ayun, doon ko kinukuha yung ibang mga panggastos ko minsan. Doon ko pa nakukuha yung ibang pangyosi ko, yung pangbili ko ng alak-alak. So ito ay based lamang sa personal kong cost of living dito sa New Zealand. Kaya sa mga vlogger dyan na sinasabi nyo na wag nang pumunta dito sa New Zealand kasi nga napakamahal ng cost of living dito, wag nyo namang i-discourage yung mga nangangarap din na pumunta dito sa New Zealand. Kasi tulad nila, nangarap din kayo noon. Hindi porket nandito na kayo, sasabihin nyo wag nang pumunta. Wag nyo silang i-discourage kasi unang-una, choice nila yan. Tsaka pangalawa, hindi lang kayo yung may karapatan na umasenso. So pangarap din nilang umasenso. So kung nasa median wage ka, gumagastos ka ng tulad ko, nasa median wage ako, gumagastos ako ng 498 New Zealand dollar kada isang linggo. May natitira pa rin diyan, halos kalahati pa ang natitira diyan sa weekly na sahod ko. So, kung sumasahod ako kung gumagastos ako ng 16,000 pesos sa isang linggo dito sa aking cost of living, may natitira pa rin dyan sa sahod ko. So, ang cost of living dito, depende yan. Unang-una nga, sabi ko sa inyo, depende sa lugar. Kasi may mga lugar na mahal talaga, kagaya ng Queenstown, Auckland. So, ako nasa Hamilton ako, nakakahanap ako ng 150 lang yung bahay ko. So, hindi yan sa taas ng pamumuhay. Nasa kung paano mo i-handle yung kinikita mo rito sa New Zealand. So ayun lamang, pakiusap lang na wag niyong i-discourage na wag nang pumunta rito. Sinasabi niyo wag nang pumunta rito kasi mataas yung cost of living, hindi masaya. Ba't nandito kayo? O di ba? Simple lang naman simple lang ang ko diyan. Wag kayong mag-discourage ng kapwa nyo Pilipino, lalo na yung mga nangangarap din na makapunta at makapagtrabaho dito sa New Zealand. Nangangarap din na umasenso. Kasi honestly, kung marunong ka lang humawak ng pera, marunong ka mag-handle, kaya mong makapag-ipon.
Hindi naman na nasa luho mo yan nasa sarili mo yan, nasa sarili mong ano yan pagkukontrol yan. Wala namang problema kung gumala ka ng pa minsan-minsan. Hindi naman araw-araw yung gala, kaya hindi naman masyadong magastos yan. So yun lang, ginawa ko tong cost of living na to para lang i-share sa inyo na kayang sumurvive dito. Lalo na kung kayo ay nangangarap na pumunta dito sa New Zealand. So sa mga nang di-discourage dyan, may nakikita kayo mga video na discouragement, huwag nyo nang patulan yan. Kasi parang mga unghang yung mga yan bakit sila nandito kung pinipilit pa nila, sinasabi nila na bakit sila nandito pa rin kung sinasabi nila na walang mangyayari dito kasi masyado nang mataas ang cost of living, hindi kayang mamuhay dito. Anak ng pating naman yan talaga ang utak ng Pilipino utak talangka mga crab mentality, kaya hindi tayo umaangat So ayun lamang, nabubuisit na naman ako kaya tatapusin ko na tong vlog na to. So naiinis lang kasi ako sa mga mapang discourage na mga kapwa ko Pilipino mismo. Kapwa natin Pilipino, sila pa yung mga nang di-discourage sa kapwa natin na dapat natulungan natin. Sila pa yung humihila sa atin pababa. So ganyan talaga ano na yan nakatatak na sa atin yan bilang isang Pilipino yung pagiging crab mentality. So ayun, sa mga crab mentality dyan, mabuhay kayo hanggat gusto nyo. So ayun lamang, Sana All TV at New Zealand Proud Pinoy, pusong Pinoy. Shout out sa lahat, mabuhay kayo. Maraming salamat sa walang sawa at patuloy na pagtangkilik ng aking mga videos. Sana All TV at New Zealand.